Magandang buhay mga bata! Narito kayong lahat sa unang episode ng mga kwento at aral mula kay Teacher. Ako nga pala si Teacher Keanu at kasama ko din ang iba't iba pang mga estudyanteng magiging guro sa hinaharap. Ngayong araw, maririnig niyo na ang napakagandang kwento ni Jonas at ang napakalaking isda. Tandaan, habang nagkikwento kami ng mga teachers ninyo, makinig kayong mabuti ha, huwag munang mag-iingay at huwag munang malikot. Kung handa nang makinig ang lahat, tayo na't magsimula. Maraming taon nang nakalipas, may isang tao na pinangalan ng Jonas na nakatira sa lupain ng Israel. Isang araw, sinabi ng Diyos sa kanya na pumunta sa Nineve, ang pinakamalaki at pinakamalakas na lungsod sa mundo. Kailangan bigyang babala ni Jonas ang lahat ng mga tao doon na alam ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Hindi sumunod si Jonas sa Diyos. Sa halip na magpunta sa Nineve, si Jonas ay sumakay sa isang barko patungo sa kabilang direksyon, sa isang lugar na tinatawag na Tarshish. Nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin sa dagat. Nagkaroon ng isang malaking bagyo. Natakot ang mga marino na masira ang mga barko at ito ay lumubog. Lumakas ang bagyo. Ang mga marino ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Nagtapon din sila ng mga karga upang gumawa ng barko, ngunit walang nakatulong. Si Jonas lamang ang taong nasa barko na hindi nananalangin. Sa halip, siya ay natutulog. Nakita siya ng kapitan ng barko. Ano ang ginagawa mo? At natutulog ka? Tumayo ka! Manalangin ka sa iyong Diyos. Maaaring maiisip tayo ng iyong Diyos at hindi tayo mamamatay. Ang mga marino ay nagpasya na ang kanilang problema ay may kagagawan kay Jonas. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya ang Diyos. Sila ay nagtanong, ano ang dapat namin gawin sa iyo upang ang dagat ay maging payapa? Ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. Sagot ni Jonas. Hindi nais ng mga marino na itapon si Jonas sa tubig, kaya't pinilit nilang itabi ang barko. Ngunit ito ay hindi nila magawa. Mayroon silang isa lamang bagay na dapat gawin. Pagkatapos manalangin ng kapatawaran, hinagis ng mga marino si Jonas sa dagat. Na maglaho sa alon si Jonas, ang dagat ay muling naging payapa. Mas natakot ang mga marino dahil sa pagbabago ng panahon, kaysa sa nakaraang bagyo. Naisip nila na Diyos lamang ang makakagawa nito. Sa takot at paghanga, nanampalataya ang mga marino sa Diyos. Samantala, may isang pangyayari na hindi aakalain na masihero na matigas ang ulo. Nang lumulubog si Jonas sa kailaliman ng dagat, alam niyang wala na makatutulong sa kanya. Maaaring siya'y malunod, ngunit may ibang plano ang Diyos. Ang Diyos ay naghanda ng isang malaking isda na lulunok kay Jonas. At ang isdang iyon ay nasa tamang oras. Sa isang lunok ay napunta si Jonas sa tiyan ng isda. Siya ay nanatili doon ng 3 araw. Nagkaroon ng maraming oras na mapag-isipan at manalangin. Pagkatapos ng 3 araw, sa wakas ay nangako si Jonas na siya ay susunod sa Diyos. Inutusan ng Diyos ang isda na iluwal si Jonas sa dalampasigan. Muli, sinabi ng Diyos kay Jonas na pumunta sa Nineve at mangaral ng salita ng Diyos. At ngayon, si Jonas ay nagpunta na. Dumating siya sa lungsod at sumisigaw. Sa 40 araw, ang Nineve ay magugunaw. Ang mga tao ng Nineveh ay naniwala sa salita ng Diyos. Nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kahit ang hari ay bumaba sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. Iniutos din ng hari na ang lahat ay tumalikod sa kasalanan at manalangin sa Diyos para sa kapatawaran. Pinatawad ng Diyos ang mga tao ng Nineve. Naging isang araw ng kasiyahan nang malaman ng mga tao na sila ay napatawad ng Diyos. Ngunit isang tao ang galit, si Jonas. Bakit galit si Jonas? Sinabi niya sa Diyos,
Alam kong kayo ang Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi rin madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Sa madaling salita, alam ni Jonas na mapagpatawad ang Diyos sa sinumang hihingi ng tawad at muling susunod sa kanyang salita. Maaaring hindi gusto ni Jonas ang mga tao sa Ninive kaya't ayaw niya silang mapatawad. Si Jonas ay galit na galit kaya't sinabi niya sa Diyos, "Kunin mo na ang aking buhay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay." Si Jonas ay pumunta sa labas ng lungsod at naupo. Siya ay naghintay na sa susunod ng gagawin ng Diyos. Pinatubo ng Diyos sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Ngunit kinabukasan ang halaman ay ipinasara ng Diyos sa isang uod at ito'y namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilos si Jonas sa tindi ng init, kaya't lalo nagalit si Jonas. Sinabi ng Diyos, "Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Tumubo ang halamang iyon at lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Naawa ka sa halaman, kahit na wala kang hirap sa paglago nito. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito ay isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit 120,000 tao. At doon na nga nagtatapos ang kwento ni Jonas at ang napakalaking isda. Sinasabi sa kwentong ito mula sa Biblia ang tungkol sa ating kahangahangang Diyos na siyang lumikha sa atin at nais niya na makilala natin siya. Alam ng Diyos na tayo nakagawa ng masasamang bagay na tinatawag niyang kasalanan. Alam ng Diyos na tayo nakagawa ng masasamang bagay na tinatawag niyang kasalanan. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan, ngunit lubos ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya't ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus, na siyang napako at namatay sa krus, upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Subalit, hindi na natiling patay si Jesus. Nabuhay siyang muli at bumalik sa langit. Kung mananampalataya ka kay Jesus at hihingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, papatawarin ka niya. Siya ay darating at mananahan sa iyong buhay magpakailanman. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Alicia at kita-kita tayo ulit sa susunod na kwento. Paalam!